Ang bundok Palgongsan na matatagpuan sa Gyeongsang Bokdo ay umaabot ang taas sa 1,192 meters above sea level. Ito ang pinakamataas na bundok malapit sa Daegu sa South Korea. Simula noong Goryeo Dynasty nakilala na ito na sagradong lugar sa Korean Buddhism. Marami ang pumupunta para mag-hike, mag-pray at ang sikat na Gatbawi Buddha ay ang siya nagbibigay ligaya sa mga taong napupunta doon. Kaya walang mag-aakala na may masamang mangyayari sa lugar. Noong May 9, 1991, bandang 6:20 ng gabi, sa lugar na tinatawag na Dondeokmigol na nasa gilid ng bundok sa Palgongsan, isang babaeng nagngangalang Kim na noon ay 40 years old ang umakyat sa bundok kasama ilang kapitbahay upang mamitas ng ligaw ng mga halaman. Dahil gusto niya na makakuha ng mas marami kaysa sa iba, lumayo siya ng mas malalim sa kagubatan. At doon niya nakita ang isang bagay na puti na nakausli mula sa bunton ng lupa. Dahil na curious kaya naman lumapit siya upang tignan ito ng mas mabuti. Ngunit agad siyang napahinto sa nakita. Kalahating nakabaon sa lupa ang hugis na isang katawan ng tao. Sa una inakala ni Kim na isa lang yung manikin. Sino ba naman ang mag-aakalang makakakita ng bangkay sa liblib na bahagi ng gubat? Hindi katakataka ang isipin na may nagtapon lang ng basura doon at kahit sino ay maaring mag-isip ng ganon. Pero nang lumapit na siya, sinalubong siya ng mabaho at nabubulok na amoy. Sa sandaling yon, ramdam niya agad na hindi ito manikin. Ang bahagi ng mukha, dibdib at paa ay nakausli sa ibabaw ng lupa. Ang natitirang bahagi ng katawan ay hubad at kalahating natabunan ng mga putik. Sa matinding takot, napasigaw si Kim at ang iba pa. Dali-dali silang bumaba ng bundok at dahil noon ay wala pang cellphone kaya kinakailangan nilang magmadaling pumunta sa pinakamalapit na estasyon ng pulis. Pagdating ng mga pulis sa lugar, kinumpirma nila ang isang bagay na hindi inaasahan. Isang bangkay nga ng tao ang kanilang nakita. Inilibing ng humigit kumulang 70 centimeters ang lalim ng bangkay at sobra nang nabubulok ang katawan kaya hindi na makilala ang mukha. Ngunit hindi yun ang pinaka nakakakilabot. Ang bangkay ay kapwaputol ang dalawang kamay at natagpuan ito sa tabi ng kanyang katawan. Pati ang mga dibdib ay tinanggal din sa katawan pati ang ari ng biktima gamit ng isang matalim na bagay. Ang gumawa nito ay hindi lang basta pumatay, parang inukit din niya ang katawan. Pagkatapos ay may napansin pa mga investigador, isang kakaibang bagay. Ang mga kuko sa kamay at paa ay pininturahan din ng matingkad na pulang nail polish. At hindi yung biktima ang siyang mismong naglagay noon. Kalaunan natuklasan ng mga investigador na ang pumatay ang siya naglagay ng nail polish na lalong nagbigay ng kasindak-sindak na klase ng krimen. May iba pang nakita sa katawan. Malalim na pasa ang kalat-kalat sa balat. Kalaunan napagpasyahan ng mga eksperto na matinding binugbog ang biktima bago ito pinatay. Ang gumawa nito hindi lang nais pumatay, gusto rin niyang saktan ng matinding babae bago ito bawian ng buhay. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Kahit na hindi na makapagsalita ang biktima, ang kanyang katawan ay may kwento pa ring isiniwalat. Isang kwentong puno ng nakakasindak na detalye. Una ay ang hiwa sa mga kamay, dibdib at ari ay magkakaiba. Bawat isa ay iba-iba ang lalim, anggulo at pagkakagawa. At dahil dito napunta ang mga forensic experts sa isang nakakabahalang konklusyon. At yun ay hindi lang isang tao ang gumawa ng krimen. Kung isang tao lang gumawa, sana ay may pattern o pare-parehong paraan ang pagputol. Pero wala. Sa halip ay lumalabas na hindi bababa sa 2 tao ang tumulong sa pagputol-putol ng katawan. Pagkatapos ay may isa pang kakaibang nadiskubre sa loob ng internal organs ng biktima. Yun ay may nakitang plankton at kumpirmado ito ng National Forensic Service. Dahil sa nakitang plankton sa katawan na maaring ang katawan ay inilubog sa tubig sa loob ng ilang panahon. Maaring para itago ito o sa ibang dahilan na hindi pa alam. Inilubog muna ng pumatay ang bangkay sa tubig bago inilibing sa gubat. Pero heto ang kakaiba dahil walang lawa o imbakan ng tubig malapit sa bahay ng biktima. Dahil dito naniniwala ang mga pulis na itinago muna ang katawan sa isang lawa o sa imbakan ng tubig malapit sa Palgongsan bago ito inilipat.
Agad na kinordon ng mga otoridad ang buong kabundukan. Sinundan ito ng malawakang paghahanap, ngunit wala kahit ni isang sandatang ginamit sa krimen ang natagpuan. Walang kasangkapan, walang kutsilyo at wala ring matibay na ebidensyang makakapagpaliwanag sa nangyari. Ilang kakaibang bagay lamang ang natagpuan malapit sa pinangyarihan. Isang itim na panali ng buhok, isang upos ng sigarilyo at isang 1.8 liters na bote na ginawang alak. Ngunit ang nagpatigil sa mga investigador ay kung ano ang laman ng bote, dahil sa loob nito ay may 2 buhay na ahas. Wala makapagpaliwanag nito at hanggang ngayon ay misteryo pa rin ang kahulugan ng ahas. May mga nagsabing posibleng ito ay bahagi ng isang ritual, maaring religious beliefs, ngunit pawang haka-haka lamang yon. May isa pang problema dahil hindi alam ng mga pulis kung sino ang biktima. Sobrang bulok ng katawan, pating mukha ay hindi na rin makilala. Wala itong ID, walang pitaka, walang damit at wala ni anumang naiwan. At imposible ring makuha ang fingerprint dahil sobrang bulok ng katawan. Sa huli ay nakilala ng mga pulis ang biktima sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Nangalap ng dental records ang mga investigador mula sa mga rehiyon ng Daegu at Gyeongbok at isinuri ang mga ulat ng mga nawawalang tao. 5 araw silang sunod-sunod na nagsagawa ng paghahambing sa kada pasyente at sa wakas natagpuan nila ang tugma. Ang biktima ay isang 26 years old na babae na nagngangalang Lee na nakatira sa tahimik na barangay ng Jejeodong sa Daegu. Kilala siya ng mga tao sa paligid bilang maganda at mahinhin. Bata, masigla, malusog at nagtatrabaho siya bilang caddy sa Palgong Country Club, isa sa mga prestiyosong golf course sa rehiyon. Hindi ito trabaho ang umaagaw ng atensyon pero para kay Lee na seryoso sa kanyang trabaho at kilala sa pagiging palakaibigan at magaan kasama, nag-iwan siya ng matibay na impresyon sa maraming suki ng club, lalo na sa mga lalaking manlalaro ng golf na madalas siyang hinahanap. Nang wala man lang babala, siya ay biglang naglaho noong April 26, 1991. Inaasahan siyang umuwi pagkatapos ng kanyang trabaho ngunit hindi siya dumating. Hindi sinasagot ang kanyang telepono at walang kahit na anong bakas kung nasaan siya. Dahil sa pag-aalala, kaagad na nag-file ng missing person ang kanyang pamilya kinabukasan. Sa loob ng 2 linggo kumapit sila sa pag-asang buhay pa siya. Ngunit ang pag-asang iyon ay marahas na nawasak. Natagpuan ang kanyang bangkay sa liblib na kagubatan ng Polgongsang, putol-putol, kalahating nakabaon at nasa malubhang estado ng pagkabulok. Tinatayang siya ay pinatay hindi nagtagal matapos siyang mawala. Lahat ng palatandaan ay tumuturo sa mismong April 26 o baka gabi pa lang nung siya ay nawala. Kaya ang malaking katanungan ay kung sinong huling nakakita sa kanya ng buhay. Sa panahon ngayon, maaring masagot ang tanong na yan sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang CCTV footage. Pero noong 1991, walang mga security camera sa mga kanto ng kalsada at walang digital footprints. Noon nakasalalay ang lahat sa mga saksi, kaya nagsimula ang subaybay ng mga pulis ang huli niyang mga ginawa at inalam nila kung saan siya pumunta noong araw na siya'y nawala. Nadiskubre nila na noong gabi nang siya'y nawala, lumabas si Lee kasama ang 3 niyang katrabaho para uminom. Ang destinasyon nila ay sa isang kilalang lugar sa Sosyong District ng Daegu sa isang nightclub na tinatawag na Tokyo. Ito ay dinarayo ng mga mayayamang lalaki, mga profesional at mga opisyal. Sa gitna ng ingay at mga ilaw nakilala ni Lee ang 2 opisyal ng militar. Mukha silang palakaibigan at nakipagkwentuhan siya sa kanila. Nang matapos ang gabi umalis siya kasama nila at dahil doon sila ay agad na itinuring ng mga prime suspect. May ilang kapitbahay na nakakita kay Lee na bumaba mula sa kotse ng mga opisyal nung gabing yon. Buhay, walang sugat at naglalakad papunta sa kanyang bahay. Nagkatugma ang kanilang mga salaysay at tumugma rin ang mga oras. Kaya ang 2 opisyal na dating prime suspect ay nalinis sa kaso. Dahil wala na iba pang mapagtanungan, pinalawak ng mga pulis ang saklaw ng investigasyon. Mas sinuri nila ang buhay ni Lee, ang kanyang trabaho, mga kakilala at nakaraan. Lahat ay naging posibleng suspect. Mga lalaki mula sa golf club, mga lalaki mula sa nightclub, mga lalaking kahit minsan lang yan nakasalubong. At sa huli, mahigit 120 na mga lalaki ang inimbestigahan. Galing sila sa iba't ibang antas ng lipunan, bata at matanda, mga professional, manggagawa, mga estranghero at pamilyar na mukha.
Gayunpaman ay wala ni isa sa kanila ang maikonekta sa krimen. At sa kabila ng mahabang oras na ginugol sa pagsusuri ng mga pahayag ng mga saksi, sa kabila ng lahat ng manpower na inilaan para bumuo ng listahan ng mga sospek, ang salarin ay nanatiling hindi matukoy. Ito ay isang planadong krimen at hindi ito bigla ang ginawa. Dahil makikita ito sa paraan ng pagtrato sa bangkay. At gaya na nabanggit ko kanina, ang bangkay ay inulublob muna sa tubig at saka dinala sa kabundukan. Ngunit bakit dinala sa bundok? Yun ay dahil ito ay liblib na lugar at malayo sa kabihasnan. Isang lugar kung saan hindi madaling matagpuan ang bangkay. Sa madaling salita, may plano na ang salarin kung saan itatago ang bangkay, kailan ito ililipat at paano ito itatapon. Malamang na may kondisyon sa pag-iisip ang salarin gaya ng obsesyon o sexual na pagnanais. Ang pagputol sa dibdib at maselang bahagi ng katawan ay nagpapahiwatig ng mas malalim at mas nakakabahalang motibo. Maring ito ay nagpapahiwatig ng senyales ng paraphilic disorder, pagkahumaling, mapilit na pag-uugali o kahit na dissociative identity disorder. Ipinapakita ng ilang serial killer ang mga ganitong mga katangian. Ito ay isang baluktot na pagnanasa sa pagkontrol at pagkahumaling sa ilang bahagi ng katawan. At pagkatapos ay ang pulang nail polish na inilagay ng killer matapos ang pagpatay upang paggandahin siya upang iayos ang itsura ng bangkay. Ang ganitong uri ng gawain ay tinatawag ng mga psychologists na postmortem decoration na naitala sa mga profile na ilang partikular na mga kriminal. Halimbawa na lamang si Ted Bundy. Hindi siya tumigil matapos ang pagpatay. Pinapaliguan niya ang ilan sa kanyang mga biktima, sinusuklayan ang kanilang mga buhok at nilalagyan pa ng makeup. Itinuturing niya ang mga bangkay na parang buhay pa at parang pagmamay-ari pa rin niya. Sa kasong ito, hindi kasing elaborate ang ginawa pero maaring kapareho ang layunin. Hindi ito simpleng pagpatay, isa itong pagpapaganda sa bangkay at halos wala itong kinalaman sa kagandahan. Isa itong gawaing psychological at nagsasalamin sa mas malalim na issue. Isang pagnanasang maibalik ang buhay sa paraang kontrolado ng pumatay. Ito ay tungkol sa isang abnormal na paniniwala na kahit sa kamatayan ay pagmamay-ari pa rin nila ang biktima. Sa ilang kaso, sinasalamin nito ang isang necrophilia o ang pagkakaroon ng atraksyon sa patay na katawan. Sa iba naman, ito'y sintomas ng pagkakahiwalay sa realidad o delusyon. Kaya dapat sana ay hindi lang sa mga nakakakilala sa biktima ng personal na katuon ang investigasyon, kundi sa sinumang nasa lugar, lalo na malapit sa palgungsan na nagpapakita ng palatandaan ng obsesyon na pag-uugali, paninilip, pagnanasa o marahas na pantasya, at dapat sana'y maimbestigahan. Maaaring hindi kilala ng pumatay ang biktima, hindi kasintahan, hindi kaibigan, ni hindi kakilala. Isa lamang na tahimik na nanonood mula sa malayo. Isang taong pinag-aaralan ang kanyang mga gawain, sinusubaybayan ang kanyang mga kilos at naghihintay ng tamang pagkakataon. Para kay Lee, sila ay hindi nakikita. Isang estranghero sa gitna ng karamihan. At yan ang dahilan kung bakit nakakabagabag ang teoryang ito at kung paano mo mahuhuli ang isang tao. Mula sa simula nagtrabaho ang mga pulis sa paniniwalang ito ay isang personal na krimen, isang krimen na dulot ng selos o matinding galit. Iginugol nila ang mahalagang oras sa malalim na pagsisiyasat sa mga relasyon at sosyal na ugnayan ni Lee. Mahigit 120 na mga kalalakihan ang tinanong, mga katrabaho, kliyente, kakilala sa nightclub at mga panandaliang karelasyon. Ngunit sa kabila ng masusing investigasyon, walang malinaw na sospek ang lumabas. Nang sa wakas ay isinaalang na nila ang posibilidad ng isang estranghero, isang taong walang kaugnayan sa kanya at walang nakaraang pakikisalamuha. Ang pinangyarihan ng krimen ay hindi uri ng lugar na basta na lamang pipiliin na isang estranghero upang ilibing ang isang bangkay. Malawak ito, liblib ngunit kilala rin sa mga hiker at bumibisitang turista. Para makahanap ng isang tagong lugar na malayo sa dinadaanan ng tao, kinakailangan ang kaalaman. Malamang ay kabisado ng salarin ang bundok na yon. Maaring dun siya nakatira malapit o madalas siyang pumunta sa lugar. Ngunit sa kabila ng mga bagay na to ay wala pa ring nangyayari sa kaso. Sa pinangyarihan ng krimen, may ilang kakaibang bagay na na-recover ang mga investigador.
mga posibleng pahiwatig na sa tamang panahon ay sana lumabas na ang katotohanan. Isang itim na panali sa buhok, ang boteng may laman ng mga ahas, at ang upos ng sigarilyong nakakalat sa lupa. Ito ang peraso ng ebidensyang iniwan ng isang taong malinaw na nagsikap na takpan ang kanyang mga bakas, ngunit hindi lahat. Pero ang DNA at fingerprints sa upos ng sigarilyo ay nabura. Ang upos ng sigarilyo sa partikular ang itinuring sana na malaking lead sa kaso. Ngunit noong mga panahong yon, ang pagsusuri gamit ang DNA mula sa mga ganong bagay ay hindi pa karaniwang isinasagawa sa Korea. Umiiral na ang technology sa buong mundo ng mga panahong yon, ngunit kulang pa sa development ang local na forensic system. Gayunpaman, itinabi ang upos ng sigarilyo para sa posibleng pagsusuri sa hinaharap. Dahil sa mabagal na pag-usad ng kaso, nawala rin ang upos ng sigarilyo dahil sa kapabayaan ng mga pulis. At nagkaroon na rin ng mahabang panahon ang suspect para magtago. Wala pang maayos na unit para sa criminal profiling sa Korea noon. Walang unit para sa pagsusuri ng pag-uugali na maaring tumukoy sa kung anong uri ng tao ang kayang magpira-piraso ng katawan, maglagay ng nail polish sa isang bangkay o magsagawa ng ritual gamit ang mga buhay na ahas sa loob ng bote. Kaya naman ang kaso ay nauwi sa wala. Noong 2006 na expired na ang Statute of Limitations. 15 taon nang lumipas mula nang namatay si Lee. Dahil doon isinara ang investigasyon, hindi dahil sa nalutas na ito kundi dahil ayon sa batas, dahil naubusan na ito ng oras. Sa kasalukuyan ay inalis na ang limitasyon sa kasong murder sa South Korea. Ngunit para sa kasong ito, huli na ang pagbabago. Isinantabi ang kaso at ang pumatay ay nakalakad ng malaya. Hanggang ngayon nanatiling hindi pa nalulutas ang kasong ito. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel, kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!